Alam ninyong itiniwalag ako dahil tinanggap ko ang kidlat ng silanganan, tama? Alam ko. Eh di kung gayon, gusto ba ninyo itong pag-aralan? Gustong gusto ko. Kakabanggit ko nga lang nito eh. Mainam naman. At heto na ako. Salamat sa sa Diyos. gabay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Inom muna kayo. Salamat. Bakit bulag na kinokondena ng mundo ng relihiyon ang pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos? Dahil wala silang takot sa Diyos sa puso nila. Hindi sila mapagbantay sa pagparito niya. Ginagamit nila mga haka-haka nila para ikondena ang gawain ng Diyos. Tinalikdan sila ng Panginoon. May punto ka nga riyan. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ito tinanggap. Oo nga. Sige. Sinasabi sa aklat ng pahayag, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Nabasa ko na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga ito'y salita ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Habang lalo ko itong binabasa, mas lumiliwanag ang puso ko. Pakikinig ito sa tinig ng Panginoon. Sigurado ko nagbalik na siya. Gagawin kang hangal na dalaga ng pagsunod sa pastor ng hindi pinag-aaralan ang salita ng makapangyarihang Diyos at isasadlak na nito sa kadiliman. Kaya naman, ang paraan lang para matanggap ang kidlat ng silanganan ay magbasa pa ng kanyang mga salita at mauunawaan mo ang pinatutungkulan ng kidlat ng silanganan. Huwag ninyong pakinggan ang sinasabi ng CCP at ng mundo ng relihiyon. Nakalalaso mga kasinungalingan lang ang sinasabi nila at malilin lang kayo ng mga ito. Sa pagbabasa lang ng mga salita niya, malalaman ninyo ang katotohanan at ang tunay na daan. Amen. Ipinahayag na ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng misteryo sa Biblia. Kaagad kong nalaman na ito ang tinig ng Diyos. Hindi pa ninyo nababasa ang mga salita niya. Kaya ipaparinig ko sa inyo ang isang sipi. Sakto. Gusto ko talaga itong marinig. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buong sansinukob, ginagawa ko ang aking gawain. At sa silangan, walang humpay ang dagundong ng kulog. Niyayanig ang lahat ng bansa at denominasyon. Ang aking tinig ang nag-akay sa lahat ng tao sa kasalukuyan. Sinasanhi ko na malupig ng aking tinig ang lahat ng tao upang madala sila sa daloy na ito at magpasakop sa aking harapan. Pagkat matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian sa buong mundo at muling ipinadala sa silangan. Sino ang hindi nasasabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi sabik na naghihintay sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nananabik sa aking karektan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi hahanga sa kasaganaan ng kanaan? Sinong di nananabik sa pagbabalik ng manunubos? Sinong di sumasamba sa siyang makapangyarihan? Ang aking tinig ay lalaganap sa buong mundo. Haharapin ko ang aking mga hinirang at sasambit ako ng iba pang mga salita sa kanila, gaya ng malalakas na kulog na yumayanig sa lupa. Sinasambit ko ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay naging yaman na ng tao at itinatangi ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang aking mga salita, mahirap mang maarok, ay ayaw isuko ng tao at nagagalak sa mga ito. Natutuwa at nagagalak ang lahat ng tao. Ipinagdiriwang ang aking pagparito na tila ba kasisilang lang ng isang sanggol. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Mula roon, pormal akong papasok sa lahi ng mga tao para lumapit sila upang sambahin ako.
Taglay ang kaluwalhatiang nababanaag sa akin at ang mga salita sa aking bibig. Pahaharapin ko ang lahat ng tao sa akin at makikita nila na kumikidlat mula sa silangan at na bumaba ako sa bundok ng mga olibo ng silangan na matagal na akong nasa lupa. Hindi na bilang anak ng mga Hudyo, kundi bilang kidlat ng silanganan. Pagkat matagal na akong nabuhay na muli, humiwalay sa sangkatauhan, tapos ay muling nagpakita ng may kaluwalhatian. Ako siya na sinamba napakahabang panahon na ang nakalipas bago ngayon. Gayon din ang sanggol na tinalikuran ng mga Israelita mahabang panahon na ang nakalipas. Ako ang napakamaluwalhating makapangyarihang Diyos ng kasalukuyang panahon. Hayaang lumapit ang lahat sa aking luklukan at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig at mamasdan ang aking mga gawa. Ito ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang wakas at kasukdulan ng aking plano. Gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Ang gawing lahat ng bansay sumamba sa akin. Kilalanin ako ng lahat ng wika. Manalig at magpailalim ang lahat sa akin. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Ngayon ko lang narinig ang kanyang mga salita. Nagsasalita siya ng may otoridad. Oo. Ang Diyos lang ang maaaring mangusap ng mga salitang ito. Hindi ito kaya ng sino mang tao. Amen. Amen. Ito ay sa banal na espiritu. Oo. Napakabisa ng mga salitang ito. Napakapraktikal at napakalakas. Oo. Ang Diyos lang ang makapagsasalita nito. Tiyak na mula sa Diyos ito. Salamat sa Amen. Diyos. Salamat sa Diyos. Paano mo nalaman na siya ay ang nagbalik na Panginoong Hesus? Oo nga. Nang maniwala tayo sa Panginoon, ito'y dahil ipinakita niya ang katotohanan at tinubos na niya tayo. Kaya tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Nagdasal tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus at nasa atin ang paggalaw ng banal na espiritu. Kaya alam nating ang Panginoong Hesus ang pagpapakita ng nag-iisang tunay na Diyos. Oo. Tama yan. Pumarito na ang makapangyarihang Diyos at nagpakita ng mga katotohanan. Nagawa na niya ang gawain ng paghatol. Nakumpleto na ang isang grupo ng mga mananagumpay. Natalo na si Satanas at nagtamo na ng kaluwalhatian. Batay sa mga katotohanan ito at sa gawain ng paghatol na nagawa na niya sa mga huling araw, tiyak na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sa pagsisiyasat natin kung ito nga ang pagbabalik ng Panginoon, ang susi ay ang matukoy. Kung nagsasabi nga ba talaga sila ng katotohanan at nakagagawa ng gawain ng pagliligtas, ito ang dapat unahin. Ito ang tamang landas. Isipin ninyo to, kung libitadong bilang lang ng katotohanan ang sinasabi, gawain niya ng mga propeta. Sinasabi nila ang iniuutos sa kanila ng Diyos, di nila kayang magpahayag ng katotohanan ni hindi nila kayang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Nagpahayag na ng napakaraming katotohanan ang makapangyarihang Diyos at ibinunyag na ang lahat ng misteryo ng Biblia. Siya'y gumagawa ng mas dakilang gawain kaysa sa Panginoong Hesus. Sa kabila ng pagkakaiba ng mga pangalan at gawain nila, sa diwa, sila ay iisang Diyos. Basahin natin ang 2 pang sipi ng kanyang mga salita. Ayos. Salamat sa Diyos. Siya na Diyos na nagkatawang tao'y magtataglay ng diwa ng Diyos. At siya rin ay magtataglay ng pahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, ilalahad niya ang gawaing layon niyang gawin. At dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag niya kung ano siya. At magagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban siya ng buhay, at ituro ang daan para sa kanya. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos, ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Walang duda sa pahayag na ito. Kung layon ng taong magsiyasat kung ito ang katawang tao ng Diyos, kailangan niyang tukuyin ito mula sa disposisyon at mga salitang kanyang ipinahahayag. Ibig sabihin, patunayan kung ito nga ang katawang tao ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi. Kailangan itong matukoy batay sa kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang tao, ang sagot ay nasa kanyang diwa.
kanyang gawain, mga pagbigkas, disposisyon, at iba pang aspeto. Sa halip na sa panlabas na anyo. Ang pagsuri sa kanyang anyo at ang hindi pagpansin sa kanyang diwa ay nagpapakitang ang tao'y mangmang at walang alam. Amen. 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 Isa pang sipi. Babasahin ko ito. Okay, sige. Eto. Ang isang to. Ngayon pumarito ang Diyos upang gumawa di sa espiritual na katawan, kundi sa karaniwang katawan. Hindi lang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Ito'y katawan para sa pagbabalik niya sa katawang tao. Isa itong napakapangkaraniwang katawang tao. Wala kang makikitang anumang nag-aangat sa kanya mula sa iba. Ngunit pwede kang magkamit sa kanya ng mga katotohanang hindi pa narinig dati. Itong hamak na katawang taong ito ang kumakatawan sa lahat ng mga salita ng katotohanan mula sa Diyos. Nangangasiwa sa gawain ng mga huling araw ng Diyos at nagpapahayag ng kanyang buong disposisyon upang malaman ng tao. Di mo ba ninanais na makita ang Diyos na nasa langit? Di mo ba ninanais na maunawaan ang Diyos na nasa langit? Di mo ba ninanais na makita ang hantungan ng sangkatauhan? Sasabihin niya sa iyo ang mga lihim na ito na wala pang sinumang taong nakapagsabi sa iyo. At sasabihin din niya sa iyo ang mga katotohanang hindi mo nauunawaan. Siya ang pintuan mo patungo sa kaharian at gabay mo patungo sa bagong kapanahunan. Nagtataglay ng maraming mga hiwagang di maaarok ang gayong karaniwang katawang tao. Maaaring di maintindihan sa iyo ang kanyang mga gawa. Ngunit ang buong layunin ng gawain niya ay sapat upang hayaan kang makitang hindi siya gaya ng inaakala ng mga tao, isang simpleng katawang tao. Sapagkat kinakatawan niya ang kalooban ng Diyos at ang pangangalagang ipinakita ng Diyos para sa sangkatauhan sa mga huling araw. Bagaman di mo naririnig ang mga salita niyang yumayanig sa kalangitan at lupa, bagaman di mo nakikita ang mga mata niyang tulad ng mga lumalagablab na apoy, at bagaman di mo natatanggap ang disiplina ng kanyang pamalong bakal, maririnig mo ang puot ng Diyos sa mga salita niya at mababatid na nagpapakita siya ng habag para sa tao. Makikita mo ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang karunungan niya. At bukod dito, matatanto ang malasakit niya sa buong sangkatauhan. Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay ang pahintulutan ang taong makita ang Diyos na nasa langit na namumuhay kasama ng mga tao sa lupa. At bigyang kakayahan ang tao na kilalanin, sundin, igalang at mahalin siya. Ito ang dahilan kung bakit bumalik siya sa katawang tao sa pangalawang pagkakataon. Amen. Amen. Tingnan niyo ang pinapahayag ng makapangyarihang Diyos. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Maraming bagay pa ako na sa inyo'y sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, gagabayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa sarili niya. Anumang kanyang marinig ay ang kanyang sasalitain. At ipahahayag niya sa inyo ang mga magsisidating. Sinabi rin ni Pedro, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Natupad na ang lahat ng salitang ito. Sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, nagpapakita siya bilang ang anak ng tao para magpahayag ng katotohanan at gawin ng paghatol. Ang pagbanggit sa anak ng tao ay nagbibigay sa mga tao ng mga ideya. Dahil sa mga ito'y lumalaban sila, nanghuhusgat nagkokondena sila. Tulad ng ginawa nila sa Panginoong Hesus. Ang anak ng taong ito'y nakapagpapahayag ng katotohanan at humahatol at nagdadalisay ng tao. Pinahihintulutan nito ang mga taong marinig ang tinig ng Diyos at malaman na nagbalik na ang Panginoon. Pag-isipan nito, ang Diyos mismo lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Makapagpapahayag ba ng katotohanan ng tao? Hindi. Makapagpapahayag ba ng katotohanan ng mga sikat na tao? Hindi rin. Makapagpapahayag ba ng katotohanan si Satanas? Siyempre hindi. Tama yan.
Ang nagkatawang taong Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Walang sino mang artista ang makapagpapahayag nito. Walang duda ito. Amen. Nakapagpahayag na ng napakaraming katotohanan ang makapangyarihang Diyos na nagpapatunay na siya ang nagbalik na Panginoong Jesus. Walang duda riyan. Siya lang na nakapagpapahayag ng katotohanan ang Diyos mismo. Amen. Ito'y bagong pagkaunawa. Salamat Salamat sa sa Diyos.